Last week po kasi, nung nakaraang Semana Santa, Holy Week, nung Holy Week ay meron tayong 4 na araw na paggawa. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Biyernes, wala na. Sunod na Lunes ay wala. Sunod na Biyernes ay meron. Doon sa 4 na araw na paggawa natin ay pinakinggan ko yung 4 na gospel sa aking cellphone. Nagtatrabaho ako araw-araw. Lunes ay pinakinggan ko ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo mula kay Mateo. Natapos ko yon habang nagtatrabaho ako. Kinabukasan, yung Marcos naman, yung kinabukasan, ibig sabihin, natapos ko yung 4 na gospel sa aking pakikinig sa aking cellphone habang ako ay nagtatrabaho. Ang pumasok sa aking isipan ay isa lamang na kung saan ay inilalagay ko ang aking sarili doon sa mga oposisyon. Doon sa mga oposisyon. Doon sa mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo. Halimbawa, sa kanyang pangangaral, may mga oposisyon dyan. Sa kanyang paggawa ng miracle, mayroong oposisyon dyan. At mayroon pang marami pang mga bagay na sa tingin ko, ito ang aking tinitingnan sa aking pag-aaral ngayon. Alam nyo, ang isa sa tinitingnan ko rito ay yung mga purisim. Ito yung mga pariseo. Itong mga pariseo ay meron silang napakalalim na pagpapahalaga sa kautusan ni Moses. At sa Torah na kanilang pinanghahawakan, na kanilang tinuturo. At meron din naman na tinatawag, ito kasi mga purisim na ito, itong mga pariseong ito ay meron silang, marami silang sekta yan eh. Marami silang sekta. At itong mga sektang ito ng mga pariseo ay meron silang mga dalawang katuruan. Ang katuruan nila, yung itong sinasabing School of Hillel at saka itong School of Shammai. Dito sa School of Hillel ay iba yung kanilang mga tinuturo. Ang kanilang tinuturo ay yung espiritu ng Torah, ng kautusan. Pero yung iba sa ilalim ng turo ni Shammai ay ang kanilang turo ay ayon sa letra. Bawat letra. Ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa aking mga binasang mga komentaryo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ilalim siya dun sa School of Hillel. Bagamat, doon sa Shammai ay meron siyang katulad na mga turo ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, nag-focus ako sa isang lagi nating ginagawa pagkaunang araw, unang linggo ng buwan dito sa ating pong Santa Cena. Dito sa Santa Cena na ating pong babasahin, itong chapter 22 ng Lucas, ay makikita natin na hindi ko nababasahin yung mula sa chapter 14 hanggang sa chapter 23 kasi babasahin ko rin naman ang bawat mga talata na ating pong pinag-aaralan, pinagbubulay-bulay dito sa aking mensahe na nais na ibahagi sa inyo. Yung po tinatawag na Passover o Pesach. Sa mababaw na salita mula sa banal na kasulatan, ang Pesach o Passover ay ito yung paglampas ng anghel. Na ito ay kinuha dun sa Exodus chapter 6 o chapter 12 verse 15 to 51 na kung saan ito ay tinatawag ito ng pista ng tinapay na walang lebadura at araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Yun ang mababasa natin dun sa Lucas chapter 22 verse 7, maging sa Marcos ay mababasa rin natin yung talatang yon, chapter 14, verse 12, at ito ay ginagawa, at ito ay ginaganap, itong Passover feast, ay ito'y ginagawa taon-taon. Ang mga magulang ng ating Panginoong Jesucristo ay pumupunta sa Jerusalem upang makibahagi sa isang selebrasyong ito ng Paskwa, ng Passover feast. At makikita rin natin, pagdating dun sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo, ay meron din siyang pagkakataon at laging pagkakataon na pumupunta sa Jerusalem upang makibahagi at makipag-celebrate sa isang Paskwa ng mga Hudyo sa kanyang panahon.
meron pa nga pagkakataon, ang ating Panginoong Hesukristo ay iniutusan niya ang kanyang mga alagad para humanap ng isang lugar para ihanda ang hapunang Pampaskwa. Di ba? May mga pagkakataon na sabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad, saan mo gusto na idaos natin ang Paskwa? Ang hapunang Pampaskwa, sabi ng Panginoong Hesus kung saan niya ito ay gaganapan, ang kanilang hapunang Pampaskwa, ay siya rin mismo ang nagtuturo nito. Kung ating pong pag-aaralan ang pangyayari sa gabi ng Paskwa na isinagawa ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang 12 alagad, yung talmidim na tinasa sa Hebrew, ay mapapansin natin ang damdamin at saloobin ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sa gabi ng Paskwa, doon sa gabi ng kanilang pagdiriwang ng Paskwa, ay mapapansin natin sa mga talata ng chapter 22 ng Lucas ang saloobin at damdamin ng ating Panginoong Hesus. Na naroon ang sabi doon na merong siyang kasabikan na makasalo ang kanyang mga alagad sa hapunang Pampaskwa. Tingnan niyo yun. Sabi doon sa verse 5 o verse 15, ang sabi doon sa verse 15, at sinabi niya sa kanila, malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwang ito bago ako magbata. Kasabikan, no? Kasabikan, I have really wanted so much to celebrate this, said with you before I die. Bago ako mamatay, bago ako pumanaw, bago ako magbata, ang nais ko, meron akong talagang malalim na damdamin na kayo, aking mga alagad, ay makasama sa ganitong gawain. Napaka-espesyal para sa akin ang gabing ito para kayo'y makasalo sa isang kain ng Pampaskwa. Gayun din, doon sa verse 15, sinasabi, sabi nga niya, malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo. At meron pa rin po siya sinabi doon sa damdamin ng ating Panginoong Hesukristo sa gabi ng Paskwa ay na sinasabi doon na makasalo kayong muli. Makasalong muli ang kanyang mga alagad sa dakilang salo-salo. Alam niyo ba kung saan? Hindi na doon sa Jerusalem, hindi na doon sa gabing, katulad ng gabi ng kanilang mga pagsasalo-salo, kung hindi ang sabi doon, sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo, dito pa lamang ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang damdamin, ang kanyang saloobin, ang kanyang kasabikan sa kanyang mga alagad na kanyang makasalo sa banal na hapunan o sa kanilang Paskwa at maging doon sa kaharian ng Diyos. Ang sabi doon, makasalo sila doon sa kaharian ng Diyos. Doon sa verse 16, sinasabi po ay ganito. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Maging doon sa verse 18, sinasabi doon yung ganun ding sa loobin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi doon ay, sinasabi ko sa inyo na sinasabi ko sa inyo mula ngayon ay hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Tignan niyo yung na yun, no? Pagkatapos dun sa verse 30 ay ganoon din ang sinasabi. Ang sabi naman din sa verse 30, kayo'y kakain at iinom, nakasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Tingnan niyo yung na yun, no? Tingnan niyo ito yung damdamin na pinakita ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa gabi ng kanilang hapunan na kung saan ay may kasabikan hindi lamang doon sa mga sandaling yon na makasalo niya ang kanyang mga alagad, kung hindi pagdating pa ng kaharian ng Diyos na kanyang makasama doon sa hapagkainan, nakasamang nakikipagdiwang, nakikipagsaya doon sa dulang sa kaharian ng Diyos. Kaya may nagsabi doon, ang sabi doon napakasarap naman mapabilang doon sa dulang ng Panginoon.
ipinahayag din niya sa kanyang mga alagad, hindi lamang yung kasabikang yon na makasama ang kanyang mga alagad, kundi kanya rin namang isiniwalat sa kanyang damdamin ang kanyang pagbabata at kamatayan. Sabi niya, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagbabata, bago ako pumasok sa pagbabata, ay kailangan ko kayong makasama sa pagkain. At pagkatapos, meron din siyang pagbubalalas ng kanyang bibig, na sinabi niya, merong magkakanulo sa kanya. At ang huli ay merong magtatatwa sa kanya. Sa pagdaraos ng hapunang pangpaskwa ay makikita sa kanilang hapag, sa kanilang mesa o sa pagkainan ng ating Panginoong Hesus ng gabing yon. Alam niyo po ba nung kanilang naroroon sa hapag ng kanilang kainan ng araw o gabi ng Paskwang yon, nung hapunang Pampaskwa, ay makikita natin sa kanilang apag o mesa na nakaserve ay ang korderong Pampaskwa. Korderong Pampaskwa. Mapait o mapapait na gulay, tinapay na walang lebadura, yung matsa, cup of wine o mangkok na katas ng ubas, yun ang makikita dun sa kanilang hapagkainan. Korderong Pampaskwa, na ginril, na lititsyon, mapapait na gulay o yung herb, no? At tinapay na walang lebadura, matsa, yung mangkok ng katas ng ubas, ay makikita natin yan sa Exodus chapter 12, verse 5 to 19. At sabi nga niya dun sa that night they are to eat the meat lamb roasted in the fire, they are to eat it with matzah and manor. Nakakainin daw nila yung yung roasted lamb na kasama nung mapait na gulay at yung matzah, yung tinapay na walang lebadura. Pagkatapos makikita rin natin yung the blood will serve you as a sign making the house where you are. When I see the blood, I will pass over you. When I strike the land of Egypt, the death blow will not strike you. Ito yung ito yung sinasabi dun sa Exodus chapter 8 at 12. Na kung saan dun sa gabi ng Paskwa nila ay yung kanila ng paglabas dun sa Egypt. Alam natin yung mga pangyayari dun sa mga yung dugo ng lamb o dugo ng kordero na ipinahid dun sa kanilang amban ng kanilang mga pintuan at ng mga bintana. Kung makita ito ng mga anghel na mamumuksa ay lalampasan sila yung mga Israelita dun sa mga ganong kalagayan. At ito ay inyutos mismo ng Diyos ni Yahweh na ang kanilang i-celebrate ito sa kanilang buhay taon-taon. Sabi niya, this will be a day for you to remember this and celebrate as a festival to Adonai, to the Lord, from generation to generation. You are to celebrate it by a perpetual regulation. Chapter 12, verse 14. Ang mga pagkain at mangkok ng katas ng ubas, cup of wine, ay nasa hapagkainan din ng ating Panginoong Hesus ng kanyang mga alagad sa kanilang hapunang Pampaskwa. Kung ating pagbubulay-balayan natin ang ginawa at sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa kanilang hapunang Pampaskwa, ang sabi tungkol sa wine at tungkol sa katawan niya ay mababasa natin sa chapter 14 ng Marcos, verse 22. Ang sabi ay ganito, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. Yung tinapay dito, yung walang lebadura, matsa. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo, ito ang aking katawan. I-refer niya yon, yung matsa, yung tinapay na walang lebadura, ito ang aking katawan.
Doon sa Lucas chapter 22 verse 19, ang sabi ay ganito, at dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sa Matthew chapter 26 verse 27-28, ay ganito naman ang sinasabi, hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila, uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo, referring doon sa katas ng ubas, ang aking dugo, na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tumutukoy yon sa kanyang dugo mula dun sa wine, dun sa mangkok, ng katas ng ubas. Na yon ang kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng marami. Kung pag-aaralan natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, meron siyang sinabi doon sa chapter 6 ng Juan, verse 25-29, pag-ins doon sa 53-55, meron siyang sinabi ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad at sa mga nakikinig sa kanya tungkol sa kanyang katawan at tungkol sa kanyang dugo, nang siya ay nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum sa mga talatang 35 hanggang talatang 48, 51, ay ganito ang ating mababasa. Ang sabi doon, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang katawan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Meron diskusyon doon Doon sa chapter 6 na yon, na ang mga nakikinig sa kanya at ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ang aming mga magulang ay kumain sila ng mga mana mula sa langit. Meron diskusyon doon na babasahin natin mamaya, ang chapter 6 ng Juan na makikita natin doon. Yung mga sinasabing yon. Pagkain na nagbibigay buhay. Pero yung pagkain yon ay yung masasabi nating generic, pero sinasabi natin sa English ay ganito ang sinasabi, I am the bread which is life. I am the living bread that has come down from heaven. Sa mga talata, sa talatang naman, 53, 55, sabi doon, uminom ng aking dugo. Uminom ng aking dugo, dun sa 55, basahin natin dun sa 1 chapter 6 verse 55, makikita natin yung tinatawag na pag-inom ng kanyang dugo. Parang Kung babasahin natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, yung kanyang dugo ay iinumin. Tapos ang sabi niya, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang aking katawan ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Inumin ninyo itong aking dugo. Ito ang aking dugo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa chapter 6, verse 51, ay mababasa natin yung sinasabi rito tungkol sa kanya. Basahin natin ang Juan chapter 51 hanggang 59. Ganito ang ating babasa. Basahin ko sa inyo. Chapter 6 verse 51. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumakain nito. At ang pagkaing ibinibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliban kanin ninyo ang ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yun. Sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga. Ano yung natin dito? No? Ano yung pakiramdam natin kung ganito yung sinasabi na sa usapin? Anong magiging pakiramdam natin? Ang usapin ay ang tungkol sa katawan na kakainin natin, ang dugo ay iinumin natin. Yung dugo, mayroong usapin tayo na bawal kumain ng dugo. Pagkatapos ito ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay magtuturo ng kanyang katawan ay pagkain. Ang kanyang dugo ay tunay na inumin. Kaya nga nung marinig ito ng kanyang mga alagad, ang sabi niya, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila na nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Talaga naman mabigat ang na ito, ang turong ito ng ating Panginoong Jesucristo ng mga sandaling yon doon sa sinagoga sa Capernaum tungkol sa kanyang katawan at tungkol sa kanyang dugo, na kung saan ito yung magiging pagkain, ito yung magiging inumin na sinasabi niya sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Ang kanyang katawan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang kanyang dugo ang siyang tumutubos sa kasalanan. Alam niyo po, sa ancient Judaism, ito ay reliyon ng pagsasakripisyo ng dugo. Itong Judaism, doon tayo nanggaling. Dito tayo, yung sa lumang tipan. Ito yung reliyon na kung saan ay na merong sakripisyo ng dugo. Blood sacrifice. Kaya naman sa templo ay ang dugo ng isinasakripisyong hayop ng mga pananoy na yon ay tila baga isang daloy ng tubig ng river mula doon sa altar. Piruhin niyo yun? Piruhin niyo, no? Isipin ninyo, nang si Solomon, nang italaga niya ang templo, ilang libong tupa, ilang libong kambing, ilang libong baka ang inihandog sa Diyos ng mga sandaling yon. Na ang lahat ng kanyang pag-inihandog ng mga kambing, mga tupa, mga baka ay kinitil lahat iyon, at yung dugo na itinigis doon sa dambana ay tila baga isang ilog ng dugo na umagos doon sa dambana. Doon sa templo ng mga sandaling yon. Na dahil doon sa dugo na yon ang kanilang pagkilala, ang utos ng Diyos sa kanila para ito ay tumubos sa kanilang mga kasalanan. Iniutos kung paano, doon sa chapter 16, verse 1 to 34 ng Leviticus, iniutos kung paano patatawarin o kung paano maipapatawad ang kasalanan at pabanalin ng mga Israelita sa pamamagitan ng dugo. Basahin natin yung chapter 16 ng Levitico. Meron doon kung paano ang gagawin ng mga Israelita, ng mga kuhanim, ng mga saserdote, kung paano mapapatawad, kung paano pababanalin ang mga Israelita sa pamamagitan ng saganang dugo. Doon sa Levitico chapter 17,
o 16, ay verse 34, ang sabi doon, ito'y batas sa pamamagitan na palagiang tutup din ng mga Israelita, minsan isang taon upang ipatawad ang kanilang kasalanan. Yung paghahain ng dugo ng kordero. At doon sa Leviticus chapter 17, verse 11, sabi niya, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pagtubos sa inyong buhay. You know? Dugo ng kordero, dugo ng mga hayop na siyang magiging pantubos sa kanilang mga kasalanan. Sa kanilang mga kasalanan. Kaya pagdating doon sa Deuteronomy, verse 12, verse 31, sabi niya, sino man sa inyo, mayroong iba namang paghahandog yon, ay makikita natin naman, nais ko lamang ibahagi pa rin, yung tungkol sa dugo ng kordero, mga kordero na inihahandog doon, ay iniuutos sa kanila ng Diyos na dapat nilang gawin. Sa Deuteronomy, verse 12, 31, gayon din sa 18 verse 10, ang sabi ay ganito, sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Human sacrifices naman ito na binabanggit dito sa Deuteronomy, na kung saan yung mga human sacrifices ay hinihahandog ang kanilang mga anak kay Molek at sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at ang sabi ng Diyos sa kanila, wag ninyong gagawin itong karumal-dumal na ito na bilang pagsamba ninyo kay Yahweh, na inihahandog ang kanilang mga anak bilang handog na pagsamba sa kanilang mga Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila, sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanilang anak bilang handog. Sa Juan, na ating pinag-aaralan, na aking binasa sa inyo, yung mga reaksyon ng mga nakikinig ng mga tao sa mga tinuturo ito ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang katawan. Kung ano ang kanilang mga reaksyon ay binanggit ko na sa inyo, paano maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin. Narinig ito ng kanyang mga alagadan. Sabi nila, napakabigat na mga salita ito. Na mga salita ito. At ang totoo, ang sabi dun sa verse 60 ng Juan, ang sabi doon, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Sinabihan niya rin ang kanyang mga alagad, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kayo rin ba gusto niyong tumalikod? Dahil sa sinabi kong ito. Pero si Pedro, sabi niya, nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, saan kami pupunta. Saan kami pupunta? Sa araw ng Pasko, na sineselebrate ng mga Kahudyuan sa taon-taon maging sa ating panahon, inaalala nila ang kordero ng Pasko ay nahihandog na sa templo. Pagka araw ng Pasko, tutunog ang isang pakakak, ang isang shofar, bilang udyat na ang kordero ay nahihandog na sa templo. Bilang katubusan sa kasalanan, bilang katubusan ng kanilang mga kasalanan. At ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagsabi ngayon, habang inihahandog dun sa templo
ang handog ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito siya ngayon na nagsasabi, ito ang aking katawan na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Ito ang aking dugo na siyang ikatutubos ng kasalanan ng marami. Dahil dito sa bahaging ito ay marami ang tumalikod sa Kanya. Maraming tumalikod sa Kanya. Mga kapatid, habang sineselebrate yung gabi ng Paskwa, nagpapahayag ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung dakilang handog, na siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya maraming mga Hudyo hanggang sa panahon natin ngayon hindi naniniwala sa ating Kristong sinasampalatayanan. Alam niyo kung bakit? Una, yung kautusan nila tungkol sa dugo, mapapatawad ang kasalanan nila sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Pinagbabawal sa kanila na maghandog ng human sacrifices katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, maging sa panahon natin ngayon. Pero ang makikita natin dito, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa verse 63, ang sabi doon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin, sapagkat, hindi ko na, ano yun na yung tungkol na kay Judas yun, idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ako sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ito ng Ama. Ibig sabihin yung palang pagtitiwala, yung pagtanggap doon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang katawan ay pagkain, yung kanyang dugo ay tunay na inumin, ay espiritual, may kinalaman sa espiritualidad, na ito ay magpapakita na ang gumaganap nito ay ang Ama na naglalapit sa ating Panginoong Jesucristo upang tanggapin ang aral tungkol sa kanyang dugo, tungkol sa kanyang katawan. Ibig sabihin, tayo bilang mga mananampalataya, pinagpayagaan tayo ng Espiritu Santo upang tanggapin at kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay na siyang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Balikan natin yung Lucas chapter 22 verse 16, 18 and 30. Ganito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang hindi dumating ang kaharian ng Diyos. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at luluklok sa mga trono upang pamahala sa 12 angkan ni Israel. Siguro part 2 na po ito. Part 2 na po yan. Nakakakit-nais na ibahagi sa inyo mga kapatid, habang ginaganap ang gabi ng Paskwa ng mga sandaling iyon, pinakita ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang pagkakalibing sa kanya, at muli siyang nabuhay. At ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tumuldok sa lahat ng mga alalahanin at mga agam-agam, siya nga ba ang tunay na kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Ako'y naniniwala kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya muling nabuhay sa gitna ng mga patay, magsisilbi siyang kasinungalingan ng kanyang mga iniaaral at tinuturo tungkol sa kanyang katawan at dugo. Subalit dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, pinangahawakan natin ang kanyang katawan
na nasugatan doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, yung kanyang dugo na tumigis, sindanak ng dugo doon sa kanyang paanan, na siyang nagbigay kapatawaran sa ating mga kasalanan, at itong mga ganitong sa kanyang pagkabuhay na maguli, tinuldukan ang lahat ng mga alalahanin at mga question sa mga kautusan. Siya nga ba ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang siyang ating pinangahawakan, ang Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay tunay na ipinahayag sa atin na siyang kinikilala natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin. Napakapalad natin, mga kapatid, na mga Kahudyuan, mula nang mapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa panahon natin ngayon, ay hindi pa nila nakikilala at kinikilala ang Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Papasalamat kami, O dakilang Diyos, sa iyong mga salita, na iyong ipinapaunawa sa amin, na iyong itinuturo sa amin, kung paano ang aming Panginoong Jesucristo na siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, na nagpakahayag siya sa kanyang mga alagad, at nagpakahayag siya sa kanyang mga apostol, sa aming mga magulang, at sa aming panahon, na tunay na siyang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, na siyang aming kinikilala. Tinatanggap namin, O dakilang Diyos, ang kanyang katawan na siyang pagkain na nagbibigay buhay. Kinikilala namin ang kanyang dugo na siyang inumin, nagsasalba sa aming kasalanan. Dakilang Diyos, gari ka sa puso ng bawat isa sa amin. Pangunahan mo kami sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ito po, Diyos, ang aming samot dalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon